Oh, ito naman pag-usapan natin. Itong si Saldico, sindikato. Parang sindikato at tingnan nyo ha. Oh. Pumalag ang isang kongresista sa pagkakasama sa kanya sa immigration lookout sa gitna ng investigasyon sa maanumalyamanong flood control projects. Nangunguna sa balita si News 5 just May immigration lookout. Okay, may listahan po ng titingnan kung sino yung mga lalabas ng bansa. Hindi naman hold departure eh. Lookout lang. Justice Correspondent Camille Samonte. Camille, sino itong kongresistang ito at anong paliwanag ng DOJ? Jiggy, wala raw sisinuhin ang DOJ sa mga personalidad na hiniling na mailagay sa Immigration Lookout Bulletin Order habang gumugulong ang investigasyon sa mga flood control projects. Ayon kay DOJ Secretary Boying Rimulya, nakarating sa kanyang opisina na nagrereklamo umano si Magbubukid Party List Representative Ferdinand Beltran kung bakit siya naipasama sa pinababantayan sa immigration. Paliwanag ni Rimulya, bahagi ito ng kanilang tungkulin at sinunod lang nila ang listahan na ibinigay ni Senator Rodante Marcoleta. Kasama si Congressman Beltran sa 43 individual na hiniling ni Marcoleta na mailagay sa Immigration Lookout Bulletin Order. Base sa DPWH website, si Beltran ang General Manager ng Ferdstar Builders Contractors. Nakasaad din sa sumbong sa Pangulo website na ang Ferdstar ang kontraktor ng ilang flood control projects sa Tarlac, Pampanga at Bulacan. Kita mo, nasa listahan ka. Itong congressman na to, nagre-reklamo pa. Nasa listahan po kasi. Gumawa po si Marcoleta ng listahan na dapat mag-issue ng immigration lookout. Okay? Nasa listahan siya nung prinisinta ni Bongbong Marcos. Nagre-reklamo pa. Di umano, meron kang sabit dito sa pagiging kontraktor. Oh. Pakinggan natin ang pahayag ni Secretary Rimulya. We have to call a spade a spade. O yan, matindi. We have to call a spade a spade. Paano? Paano lang? Paano? Kung ang may problema, anak mo. Huhulihin mo ba? Kotsoli, ba't naman nadamay ang anak? Hindi, example, kasi spade a spade eh. O ibig sabihin, paano kunwari yung anak mo kontraktor? Example lang. Kasi yun ang ibig sabihin noon. Wala kang sisinuhin. Kahit sino, basta mali, mali. Kung anak mo yung mali. Nagtatanong lang ha. Hindi ko sinasabing contractor din yung anak mo. Di ba? If you know, you know. Di ba? Hindi contractor yung anak nito. Example lang. Yun po ibig sabihin. Spade is spade. Kahit sino yan. Kung yan ang listahan, yan ang ilalabas namin. Kung yan ang listahan, yan ang ilalabas natin. Okay. Fair. The Blue Ribbon Committee always has a history of having a lot of reliable informants. And I would trust that they know what they're doing. Okay naman yan. So far, okay naman yan. Kasi nasa listahan siya ni Marcoleta. So nakikipag-cooperate siya kay Marcoleta. Okay naman. So far, so good. Kaya lang. Wala pang pahayag si Beltran tungkol dito. Hindi rin malinaw kung siya pa rin ba ang General Manager ng Ferdstar. Pero karaniwang nagdadivest mula sa kanilang mga negosyo ang mga politiko. Ayan. Dati ng style yan eh. Hindi divest nila. Ipapangalan nila. Huwag nga tayong maglokohan. Marami pa nga. Ito, hindi lang kayo ha. Hindi kayo ang ibig pinapatunguhan ko. Marami dyan, may mga properties kayo na pangalan sa asawa nyo, yung isa sa kabit ninyo, o isa sa kabit ng anak ninyo. Ay, sus! Tapos, pagka mahuhuli na, idadivest. Kunwari, matagal na nakadivest, pero alam naman natin na sila pa rin ang control, sila pa rin na may koneksyon at yung kita sa bulsa. Kaya nga dapat i-check. I-check mo, kabit ng mga yan. Hindi lang sila. Hindi lang yung mga politiko. Naku. Marami dyan, may mga kabit. Titinan ninyo. Yung mga anak, kita mo, yung mga anak na lang, saka nakakita yung mga anak, ganun kagarbo. Diba? Doon pa lang makikita mo na magkano lang kinikita ng mga yan, tas ganun kayayaman. Samantala, nilinaw naman ni Rimulya na hindi kasama sa Immigration Lookout Bulletin Order si Ako Bicol Party List Zaldico. Si Ko ay founder ng SunWest Group Holding Company Incorporated, habang ang kapatid niyang si Christopher Ko ang may-ari ng High Tone Construction. Ang dalawang kumpanya ay kasama sa top 15 contractors na ibinunyag ni Pangulong Bongbong. Yung magkapatid sa Aldico no?
Talaga namang hindi nyo na pinakawalan ng pera, ha? Pasasa na kayo sa pera dyan, ha? Oh, 'di ba? Kayo may-ari niyan. Nasa top 15 kayo, pero walang hold order. Walang hold order o walang lookout order. Ano yan? Sindikato ba yan? Ako hindi, sa totoo lang, ha? Balikan muna natin yon, yung picture nito. Ako'y nagugulat dito kay Saldico. Sa lahat ng baho na lumabas ngayon, lumalabas po na pinakamabaho si Saldico. Ito'y wala pang napapatunayan, okay? Allegations pa lang. Pero pinakamabaho siya. Pero kita mo naman, ang lakas ng support. Parang sindikato. Untouchable eh. Sindikato ka ba, Saldico? Yung nagtatanong lang, ha? Sindikato. Kasi isipin mo, pinagtatanggol siya ng mga congressman. Ayaw siyang ipatawag. Ang daming nagtatanggol sa kanya. Even yung talunan na naging panalo dahil kay Garcia na si Abante, pinagtatanggol siya. Even yung anak, ito mag-ama na ito, pinagtanggol. Ang sip-sip nyo kayo mag-ama. Kayo princess tsaka itong si Abante, yung tatay. Sip-sip kay Saldico. Ang lakas ng protection nito. Ngayon naman hindi ko alam, wala siyang lookout order. O, di ba? Kasi nga daw, sabi ni Boying, wala naman siya sa listahan ni Marcoleta. Okay? Hindi ko po sinisisi si Marcoleta, ha. Ako'y nagugustuhan ko yung ginagawang trabaho ni Marcoleta. Pero Marcoleta, pwede bang kasi medyo idagdag na po natin sa lookout order to. Sa katunayan, dapat ito ini-issuehan na ng warrant. 'Di ba? Ewan ko lang. Matagal na to dapat pinapatawag, kaya lang hindi nga mapatawag-patawag dahil pinoprotektahan ng mga kasamahan niya sa Congress. Dinidelay. Ayaw i-forthwith. Yung pagtawag kay Saldico, walang forthwith. Forthwith sila ng forthwith, pero pag sila ang hiningan mo ng forthwith, ang tagal ipatawag. Di ba? Sindikato. Oh, patawag mo. Boying, dapat gawan mo rin ng paraan. Hindi, wag ka lang umasa sa listahan ni Marcoleta. Wala ka bang sariling palo? Wala bang pwedeng pinapatawag na nga ito ni Chanco, wala namang gumagalaw. Dapat kasama ito. Kasama talaga to si Saldico. Isipin mo, ang laki ng problema natin sa flood control projects. At isang lumulutang na pangalan ay si Saldico. And yet, nandoon siya. Dapat yan, kung talagang hindi siya guilty, umuwi siya. Harapin niya. Ipaliwanag niya. Kasi napakalaki ng problema natin ngayon dyan eh. Bakit takbo kayo ng takbo, alis kayo ng alis, aalis si Marcos, si Saldico, andyan, ayaw umuwi. Hindi ko po kayo pinagbibintangan na guilty na kayo. Pero paano tayo matatapos kung nandiyan kayo, ayaw nyo magpaliwanag? Di ba? Tapos ito ng mga politiko natin, parang mga gangster. Parang mga sindikato. Tinatago. Si Ko ay founder ng SunWest Group Holding Company Incorporated, habang ang kapatid niyang si Christopher Ko ang may-ari ng Hightone Construction. Ang dalawang kumpanya ay kasama sa top 15 contractors na ibinunyag ni Pangulong Bongbong Marcos na may pinakamaraming flood control projects sa gobyerno. Ayon kay Remulla, wala pang humihiling na isama si Ko sa Immigration Lookout Bulletin Order. Balik sa iyo. Hindi, alam mo, Boying, hindi mo na kailangan may humiling pa eh. Nasa listahan ni Bongbong Marcos. Dapat lahat ng involved, yung 15 na yan, busisiin nyo na. Huwag na kayong mag-antayan. Di ba? Gawan nyo na ng paraan yan. Pambihira. Kaya lumalabas na ang pangit ng investigasyon. Tingnan nyo po ang nangyari dito. Tila ito si ay may malubhang sakit. Si Saldico may malubhang sakit. Tingnan nyo po ito. Okay, tingnan po natin ito. Sabi, Saldico has heart ailment. Unclear when he'll come back to the Philippines. Garbino. Talaga. Sindikato ka, Saldico, ha. Hindi ko sinasabing sindikato ka talaga, ha. In reality. Pero yung galawang sindikato, ang dami mong tagapagtanggol. Kahapon lang, blinag kita, ang sabi sa atin, mababa ang blood pressure mo, 90/60. Tapos hinatid mo lang yung anak mo sa Boston. Hindi namin alam kung yung anak mo pilay o sanggol. Ba't kailangan mo pang ihatid? Tapos mababa ang blood pressure mo, kaya nagpa-check up ka. Ngayon naman, may heart ailment ka na. Huhulaan ko, pagbalik mo dito, naka-wheelchair ka. Pagka magbibiding, pagka kumukolekta,
ang lalakas. Pagdating sa investigasyon, wala na. Tapos yung mga kaalyado na lang ang nagtatanggol. Pambira. Alam mo ako hindi na ako magugulat. Baka sasabihin sa Makalaw lalo na't paputok ng paputok to. Itong issue na to, puputok pa to. Kung nakikita nyo, magulo na ngayon, nagkakagulo na, puputok pa to. At pagputok nito, susunod sasabihin niya, malubha na. Oo, may malubhang sakit si Saldico, hindi makauwi, may cancer. Baka ganyan na sasabihin ay, sabi ko, kayo ba magugulat pa? Kung may picture lumabas to, naka-wheelchair? Magugulat pa ba kayo kung sabihin nilang may malubhang sakit ito? Kabata-bata nito. Sa tingin ko, mas bata sa akin to Oo, hindi naman siguro to nagpa-nose-slip o nagpa-facelift, di ba? Nakakalbo lang, pero bata pa ito. But anyway, abangan na lang natin. Sige, pustahan tayo. Hindi, ayoko ng sugal. Ano ko lang yun. Sali-salita ko lang yung, pustahan tayo. Susunod nito, baka sabihin nyo, Coach Oli, ang lakas mo talagang tsumamba. Matsambahan mo na naman. Sasabihin nito, may malubha, sakit si Saldico. Hindi siya makakauwi dahil ang makahagamot sa kanya ay Amerika lang. Pustahan. Lagyan nyo dyan sa comment section. Ano kaya? Kasi isang araw lang Kahapon blood pressure lang at saka naghatid ng anak. Ngayon iba na. Sige, ilagay nyo sa comment section. Ano sa tingin nyo ang susunod na sakit nito si Saldico? Ano kaya? Pambira. Hoy, mag-iingat ka. Ako ito payo ko to sa lahat. Huwag po nating gagawing excuse yung meron tayong sakit. Diba? Minsan gusto natin mag-absent sa trabaho, gusto mo yung sakit. Ay, na-late ako, na-flatan ako. Ay, na-late ako, nagkasakit ako. Baka magkatotoo yan. Ay, may power po ang bunganga. Mag-iingat kayo. Baka totoo kayo magkasakit sana. Ay, wag naman. Oo. Di ba? Wag po nating gagawing palusot ang sakit. Para tayo makaiwas sa dapat ay hinaharap natin bilang tunay na lalaki. Kung meron man tayong ginawang kasalanang mali, matuto tayong harapin. Di ba? Lalong-lalo na kung nagutom ang mga Pilipino at naapektuhan dahil sa maling ginawa mo, huwag nyo pong gagamitin ng sakit. Payo ko lang po ito hindi po sa iyo, Saldico, huwag kang defensive. Payo ko to sa mga taong bayan. Huwag nyo gagamitin ng sakit lalo't may nagutom. Halimbawa, masakit ang pakiramdam ko, hindi ako nakatrabaho, yung anak nagutom. Dahil sa iyo, nagutom. Kaya, di ba? Kaya, nagnakaw ka. Hinold up mo, taxi driver. Nang dahil sa iyo, yung taxi driver, yung mga anak niya nagutom. Dahil hinold up mo. Tapos ang excuse mo, may sakit ka. Yung pala, may sakit kang addict. Kailangan mo sustentuhan yung sarili mo. Meron kang sakit na addict ka sa sugal. Yung mga ganun ba, huwag nyo pong, payo lang po ito sa taong bayan at lalong-lalo na sa mga politiko, huwag po natin ginagamit ang sakit natin kasi baka magkatotoo. Ingat po. Next po tayo. Ito po gusto kong pag-usapan lang natin kasi meron na namang bagong pautot to si Bongbong Marcos. Marcos lunches 20 bigas meron na in Bohol. Marcos, parang ikaw yung kaopisina ko dati. Palitaw. Lulubog lilitaw. Minsan papasok, minsan hindi. Daig pa ang presidente ng kumpanya, may ganyan akong opisina. Office mate before, pambira. Masyadong entitled. No. Ayun, sinisante. Ikaw, yung 20 bigas mo, lulubog lilitaw Alam mo, ito si Marcos, hindi niya planong solusyonan ang problema ng Pilipinas. Alam nyo, ang sinusolusyonan nito si Bongbong Marcos ay yung kanyang imahe, yung kanyang sarili at sarili at sarili. Etong si Bongbong Marcos, wala ito kung hindi me. Tingnan nyo, dito na lang, sa bigas, nasusolusyonan ba ang problema ng bigas? Tanungin ko kayo, nasusolusyonan ang problema sa kagutuman? O nasusolusyonan ang problema niya sa imahe? Dahil ipinangako niya yung 20 pesos na bigas. Hindi po organic Artificial. Kasi kung susolusyonan mo yung gutom sa Pilipinas, dapat
yung 20 pesos na bigas sa buong Pilipinas. Ano ka ba? Presidente ka ba ng Bohol? Presidente ka ba ng Kadiwa? Isipin mo sa Pilipinas ako, gutom ako. Nasa Maynila ako, gutom ako. Kulang ang sahod ko. Pupunta ako ng Bohol para kumuha ng 20 pesos na bigas. Sino niloloko nyo mga animal tong mga... Sino bang nakaisip niyan, Marcos? Ba't ka naman nakinig dyan? Wala kayong nasusolusyonan dyan kung hindi imahin nyo eh. Optics. Yan po ang alam nyo lang, Marcos. Optics, optics, optics. Pagkatapos nyo maglabas ng optics na ganyan, aarangkada yung kanilang troll farm. Kita nyo? Tinupad ni Bongbong Marcos yung 20 pesos. Aarangkada si Claire Castro. Kita nyo? Meron talaga tayong 20 pesos na bigas. You are all fake. Lahat yan artificial. Hindi po organic. Kung yan ay solusyon sa kagutuman, buong Pilipinas, kahit sa kanto meron. Daig mo pa yung, sa kanto namin may gin eh. May emperador. May beer. Yung 20 pesos mo, wala eh. So anong gagawin ng mga taong tambay? O sa kanto nila, bibili na lang sila ng beer kaysa 20 pesos na bigas. Wala naman sila makukuha. Di ba? Oh. Niloloko nyo taong bayan. Alam mo, sa akin lang, wag na kayo maglabas kung ganyan. Kasi pag tiningnan mo yan, pag pinost yan sa Facebook, tapos meron silang gustong ipagtanggol si Marcos, etong mga troll farm na walang nakalakang profile, walang post sa Facebook, ipagmamalaki yung mga ganitong optics ni Marcos. Pero pag tiningnan mo, malayo sa katotohanan. Tapos, susundan ni Claire Castro. Pag tiningnan nyo rin, wala din. Yeah. Marcos, please lang, kung hindi mo kayang tuparin yung 20 pesos na bigas, wag mo nang lokohin Pilipino. Wag mo nang paglaruan yung mahihirap. Kasi that is an insult sa mga mahihirap. Hindi na nga kaya, kumbagat sa tao, tumba na, tinatadyakan mo pa. Wag mo naman tadyakan yung tumba na. Hindi na nga kaya eh. Kung hindi mo kayang tuparin yung pangako mo, wag mo na insultuhin yung utak ng mga Pilipino. Kung sunog ang utak mo, bakit? Tinuturing mong sunog din ang utak ng mga Pilipino, pambihira ka, oh. Bago po yung pagtakas ni BBM at ni Lisa, pag-usapan po muna natin ito dahil parang meron siya ditong sinabing fake news. Oh, kayo na po musga kung fake news po dito si Lisa. Pinanata ni First Lady Liza Araneta Marcos ang kontraktor na palpak umanong Philippine Film Heritage Building Project sa Maynila. Sa Instagram post ng unang gina, sinabi niyang 200 billion pesos ang proyekto. Pero ano raw ang napala natin kundi tumutulong bubong, bitak-bitak ng mga dingding at hindi tapos ng mga teatro. Dagdag pa ng unang ginang, maya naman kayo. Pati ito, ninakawan nyo ng dignidad. Sinabi yan ng First Lady matapos siyang bisitahin ng proyekto kahapon. Ay naman. Ang kapal ng mukha nito si Lisa. Teka muna. Tingnan. Sabi niya, mahiya naman kayo. Ginagamit niya yung salita ng asawa niya, si Bongbong Marcos, mahiya naman kayo. Pare-parehas kayo dyan. Sino bang pumirma ng mga budgetan yan? Sino bang po kumuha ng mga kontraktor kung alam mo na mapalpak pala yan? Dinidikit pa nga si Marcos ang diskaya, di ba? Tama po o tama? No, dinidikit pa. Kung alam niyong palpak, bakit kinukuha ninyo? Di ba? Parang kalukuhan naman ata yun, parang katangahan naman yan. Tapos gagamitin nyo yung trending na mahiya naman kayo. Hindi kaya kayo ang dapat mahiya? Ito mo umiepal to si Lisa. Magpo-post para tong keyboard warrior. Kahapon sa vlog natin, pinakita ko sa inyo, kumalat na video. Kung hindi nyo pa nakita, panoorin nyo yung vlog ko yun. Nakuhanan siya sa video, tumatakbo. Hindi natin alam kung tinatakbuhan kasi nagdatingan yung media eh. Hindi ko alam kung may tinakbuhan siyang lalaki doon or what. Hindi natin alam. Basta parating yung media, tumakbo siya. In short, nakikita nyo, wala siyang lumalabas na interview. Tapos magpo-post ng ganyan. Para kang si Torre. Nakipag-boxing mag-isa. Di ba? Andun nakaharap mo yung media, hindi ka nagsalita. Ngayon, post ka ng ganyan. Ngayon, iepal ka ng ganyan. Nanakbo ka dun, sabihin mo, itangin nyo na naman. Parang yung nangyari dun sa Amerika. Itatangin nyo na naman ngayon. Kuhanan ka ng video. Diba? Asa ng interview mo? Wala di ba? Ayan. Pero dito, di umano, parang ang pinaparamaan dito ang diskaya. Tingnan po natin. Sinabi yan ng First Lady matapos siyang bisitahin ng proyekto kahapon. Ayon naman sa isa sa mga DPWH engineer at project inspector sa site. Magsusumiti sila ng report kay Secretary Vince Dizon kaugnay sa status ng proyekto.
Paliwanag naman ng contractor nito na Great Pacific Builders ng pamilya Diskaya, tapos na nila Phase 1 pero ipinagawa sa ibang contractor ang revision ng cinematic room. Nung nakita po na pamunuan ng ano ba yun? Yung Pacific. Film something, Phil- no? Oo, yan. Kasi chairman ng yung kanilang chairman, no? Nirevise po yung yung specs po ng cinematic room. So kumuha po sila ng ibang kontratista. Okay. Ang gumagawa po doon ay hindi po ang Great Pacific Builders and General Contractor Inc. Kundi po ang gumagawa po doon ay Theater Box Solutions and Services Corporation. Hindi po amin yon. Yon, sa madaling salita, parang lumalabas parang lang man. Oo, kayo na humusga kung fake news si Lisa dito. Kasi bumabanat sila, alam naman natin ang binabanatan Diskaya. Okay? Parang ang lumalabas dito, ang pinagbabato na gate ay mga Diskaya. So, in short, lumalabas may kamay, di ba? O, tapos ngayon, may kamay dito ang administrasyon sa pagdidiin sa mga Diskaya. Yun po ang nakikita ng taong bayan kasi bakit sila ang pinag-iinitan. Okay? Tapos, bigla-bigla, merong reklamo, merong post si Lisa na hindi naman siya nagpa-interview pero nag-post lang siya sa social media. Tapos yung balita, isinunod ang Diskaya. So anong ibig sabihin nun? Kino-connect na yung palpak na proyekto niyon na binisita ni Lisa at binisita ni Claire Castro, itong pinagtataguan ni Bongbong Marcos na si Claire Castro, binisita nila yan kahapon. Ngayon, ang in-interview, Diskaya. So anong ibig niyong sabihin? Parang pinatatamaan. Although hindi directly sinabi Diskaya, pero ano ibig niyong sabihin? Sa dami-dami. Bakit kadukto nung balita ay Diskaya agad? Fake news ba si Lisa? Fake news to balita na ito? Bakit Diskaya lang? Diba? Kasi kung ang pinatutukuyan nyo dyan, mali kayo. Kasi inilipat na yung Phase 1, ang gumawa yung Diskaya contractor. Okay? Tapos inilipat na. So meron talagang dito, sa nakikita natin, ito'y aking opinion lang, talagang ididiin po dito ang Diskaya. Kaya nga po mag-iingat po tayo, mga kababayan natin. Kasi po mukhang nililigaw nila. Okay? Hindi ko sinasabing hindi dapat makulong ang mga Diskaya o hindi sila managot. Sa palagay ko, dapat silang managot. Kung ako lang ang may opinion, sa tingin ko, dapat din silang makulong. O dapat silang managot. Hindi pa natin alam, hindi pa natin nakikita, no? Ang buong ebidensya. Pero meron silang pagkakamali din dito. Pero wag po tayo. Ito po'y nililigaw nila. Lagi ko pong paalala yan. Okay? Hanggat hindi po mananagot dito ang executive department ni Bongbong Marcos at hindi po mananagot ang napakadaming mga contractor o mga congressman, useless yan. Diba? Ito po ipapakita ko sa inyo, ha? Nakikita nyo po ito? Ha? Paano ba pumatay ng ahas? Ito yung ihahambing natin, itong kabulilad, itong kabahuan, itong bahong umaalingasaw, itong flood control projects, itong pangungurakot, ito po yan. Ito, in my opinion, dapat talagang managot dito yung palasyo at ang Congress. Pangalawa pa lang ang DPWH. Yung contractor, buntot na lang yan. Kaya paano mo papatayin ng ahas? Yung ahas nasa palasyo. Ang ahas nandyan sa mga congressman. Putulin mo yung ulo. Paano mapatay mo yung ahas? Yung animal na yan, putulin mo. Kasi ito yung lagi kong paulit-ulit na sinasabi. Kahit ikulong mo ang mga Diskaya, pati yung kanilang mga anak, hindi ko po, I'm just exaggerating it, okay? Kahit ikulong mo sila,
Yung pangungurakot patungkol dyan sa flood control projects, tutuloy din yan. Lilipat, magpapalit lang ang palasyo, magpapalit lang ng executive department, magpapalit lang din ng mga congressman ng contractors. Magpapalit. Yung pangungurakot, tuloy-tuloy yan. Until such time, makulong natin yung executive department kung sino man ang loko-loko dyan at yung mga congressman kung sino man ang loko-loko dyan. Kaya wag po tayo magpapaligaw, ha? Oh, easy lang. Easy lang, ha? Alam ko ililigaw tayong taong bayan eh. Okay? Kasi ulitin ko, hindi natin nililigtas sa mga kontraktor, no? Pero medyo nadududa ako kasi ang bumabanat dito mga komunista. Ang bumabanat dito ay mga dilawan. Medyo duda ako talaga. Pag mga ganyang galawan, merong pinaplanong masama itong mga to. Hindi ako naniniwala sa mga galawan nila. Next topic po tayo. Ito. Tatakas na si Lisa at si Bongbong Marcos. Ito na ba? PBBM. First Lady Lisa biyaheng Cambodia sa September 7 to 9. Mukhang hindi na babalik to. Baka sasamahan nito si Saldico. Si Torre nga, wala na rin tayong balita. Hindi natin alam kung magkasama si Saldico at saka si Torre, di ba? Dati, epal-epal yun sa video. Ngayon, wala na eh. Epal-epal sa media. Ngayon naman, susunod. Si Lisa at saka si Bongbong Marcos. Mukhang tatakas na to. Siyempre, hindi natin alam. Baka may nakikita tong bulilyaso rito. Baka may nakikita sila na nagdedelikado sila. Ako sakaling talagang hindi nila mapigilan, alam nyo, nagkakagulo na ha. Nagkabatuhan na dyan sa Congress. Even dyan sa bahay ni Diskaya, sinugod na naman. So medyo magulo to. Hindi ko alam kung anong plano nila Marcos dito. Hindi ko alam kung may plano silang, kunwari, nasa ibang bansa sila. So nagkakagulo sa Pilipinas. So dapat mag-declare ng martial law. Yeah. Hindi natin alam kung meron silang meron silang na-intel na delikado sila dahil mananagot din sila dito sa flood control projects, no? Kaya tatakas sila. In any case, safety sila sa Cambodia. Pero kung titingnan po natin, Coach Oli, baka naman talaga official visit, meron silang gagawin doon sa Cambodia. Hindi naman tumatakas. Kahit na po, ang laki-laki po ng problema natin sa Pilipinas. 'Di ba? Bakit uunahin mo yung pagbiyahe mo diyan? Ano 'yan? Tatakas kayo, may itatakas kayong pera, may itatakas kayong kontrata, we don't know. Hindi ko po kayo pinagbibintangan. Pero anong tinatakasan nyo? Apakalaki ng problema natin ngayon, no? Pinagbabato na nga ang Congress. Maglilipad pa kayo sa Cambodia? Ano namang klaseng presidente meron talaga tayo? Sumama pa si Lisa. Ito si Lisa, sama to ng sama kung saan pupunta si Bongbong Marcos, ha? Siyempre, asawa yan. Oo, okay yan. Wala tayong problema dyan. Dapat yung asawa talagang sama ng sama. Ba't di ka sumama sa US? Di ba? Pagkatapos nung may namatay, sumama ka doon, kasama ka sa US, di ba? Lisa, nung bumalik si Bongbong Marcos doon, at nakipag-meeting pa kay Trump, doon ka pa hindi sumama. Sa lahat ng biyahe ni Bongbong kasama ka, ang yung pinaka-importante hindi mo sinamahan. Doon pa lang, kaduda-duda ka na, Lisa eh. Pag tiningnan po natin, di ba? Anong tinatakasan nyo sa Pilipinas? Anong ilalabas nyo sa Pilipinas? Sarili nyo, pera ninyo, pag-aari nyo? Hindi ko alam. Okay? Again, hindi tayo nagbibintang. Pero napaka-unusual ng mga desisyon yung mag-asawan talaga. Alam mo, malapit sa puso ko tong Cambodia kasi medyo nadistino po tayo dyan. Nung ako po dati pang nagtatrabaho, isa akong band manager. No? At 2015 po yan. Very memorable po sa akin ng Cambodia. Isa po to sa napuntahan ko na lamang ang Pilipinas. Pero ngayon, nalamangan na tayo. Nangampanya pa kami dyan sa Cambodia kay Duterte. That was 2015 nga. Kaya very memorable sa akin yan eh. And doon lang sa mga hindi nakakaalam, dati po ay ako'y chain smoker. And dati po alcoholic ako.
Okay? Yan lang po ang bisyo ko, okay? Never po akong nag-drugs. Okay? Hindi sa pagiging defensive, kaya lang ako naman ay aminado sa aking mga pagkakamali, alcoholic at lalakas ako magsigarilyo, no? Doon ko po nahinto diyan sa Cambodia. Kaya memorable 2015. That was my last stick of cigarette. But then again, excuse me po, Bongbong Marcos. I am ready. Anytime, any day, virgin po itong katawan ko pagdating sa droga. Not before, not today, not tomorrow. Wala po tayong droga. Pwede tayong magpa-drug test. Bongbong Marcos, araw-araw, gusto mo, sabay tayo. Kaya lang alam ko, hindi ka papalag. Alam ko yan. Sigurado ako dyan. Hindi ka papalag. Okay? Naunahan na tayo ng Cambodia. Yan po ang balita ko. Grabe. Nakakahiya na tayo talaga, Pilipinas, no? Nagkaloko-loko po ang bansa nating Pilipinas dahil dito kay Marcos at dahil dito kay Tambaluslos. Okay? Hindi ko alam kung paano na natin malulusutan tong problema na ito. Tapos, ang solusyon pa ng presidente natin, pabiktim. Nakakita nyo ba? Mahiya naman kayo. Si Lisa ganun din, mahiya naman kayo. Parang biktima pa kayo mga animal. Parang kayong mga anak ng Congress. Anak kayo ng Congress, oh. Yung ba, hugas kamay. Yung, parang naapi sila kasama ang taong bayan. Victim kayo. Pinirmahan mo. Ikaw ang presidente. Ginawan mo ng paraan niya. Pinagmalaki mo pa eh. Sinabi mo nga na overwhelm pa. Diba? Wala talaga matunong desisyon to mag-asawa na to. Tapos iiwan nyo Pilipinas. Anyway, okay na rin. Kung sa tingin nyo hindi na kayo babalik, mas maganda. Hindi, eto aasenso Pilipinas pag hindi na bumalik tong mag-asawa na to. Ang laki po. Maniwala kayo. Alam mo, ang interest rate ngayon, ang taas-taas na, nasa 7%. Tayo lang ata sa buong mundo ang may 7% na interest rate sa bangko. Ang laki po nun. Di ba? Oh, pabagsak talaga ekonomiya natin, tas baon-baon tayo sa utang. Mawala lang to, palagay ko, bababa ang interest rate ng bangko, maayos ulit, mababayaran ng mga utang natin, itong mga flood control, maayos. Pero hanggat nandito tong dalawa, wala akong tiwala. Maniwala po kayo, wala pong maaayos sa bansang Pilipinas.